Tinapos ng Makabayan Block ang administrasyon dahil umano sa pagtuon sa koleksyon ng buwis sa langis kaysa sa pagbibigay ng sapat na tulong sa mga mamamayan. Ayon sa grupo, kulang ang kasalukuyang hakbang tulad ng limitadong suspensyon ng excise tax at subsidiya. Iginiit nila ang mga panukala tulad ng pagtatanggal ng VAT at excise tax sa langis at mahigpit na regulasyon sa industriya. Suportado din ng grupo ang mga protesta laban sa mataas na presyo ng langis at nananawagan ng mas konkretong solusyon mula sa pamahalaan. Kaugnay naman ito, may nakikitang pag-asa ang ilang mambabatas para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa middle class, ngunit giit nila, kailangan pa umanong kalampagin ang pamahalaan upang maisakatuparan ito. Narito ang kabuang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Sa pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Council, iginiit ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na lumalala ang epekto ng oil crisis sa kabuhayan ng mga Pilipino, lalo na sa tumataas na gastusin araw-araw. You cannot implement it immediately. You're waiting for the IRR, etc. But the LPG industry has said they can implement it the following day. So there's a disconnect. There's a disconnect. The president want the people to experience some relief immediately. So ngayon lang namin nadidinig yan. Itong mga data pagdating dyan sa that it favors the rich. We never heard that before. Aniya, bagamat sapat ang supply ng langis, ang pangunahing problema ngayon ay ang pagiging abot kaya ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito unti-unti umanong nababawasan ang kakayahan ng mga pamilya, partikular ng nasa middle class, na matustusan ang kanilang pangangailangan. Dito na ibahagi din na ang nasabing sektor ay madalas hindi nakakatanggap ng ayuda kahit lubos ding apektado ng krisis. Tataas ang transportations. Paano yung mga ating mga paninda, bigas, gulay? Kung tataas lahat, kasi mayaman lahat yan. Lahat ng may truck, mayaman. Lahat ng truckings. Kaya dapat i-consider din natin yung mga consumer na ito yung tataas ang bilihin dahil sa trucking. Kaya dapat i-balance natin. Yun lamang po. Sa parehong pagdinig, kwestiyon ni Kimbo ang progreso ng suspensyon sa excise tax sa gasolina at diesel sa kabila ng umiiral na oil crisis. Ayon sa kanya, posibleng mali ang impormasyong nakarating kay President Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa tunay na kalagayan ng mamamayan. Inihayag naman ng Department of Finance na patuloy pang sinusuri ng Development Budget Coordination Committee ang epekto ng krisis sa pamamagitan ng buwanang assessment. Ngunit ayon kay Kimbo, masyado itong mabagal at dapat ay lingguhan ang pagsusuri upang mas mabilis ang pagtugon. Sumuporta naman dito si Bacolod Representative Alvi Benitez sa pahayag na kung mali ang datos, mali rin ang magiging desisyon ng pamahalaan. Siguro aabot pa to na isang buwan. By the time na matapos na isang buwan, kumita na tayo na mas malaki dahil mas mataas na ang presyo ng gasolina. At the same time, hindi naman sila na bigyan ng tulong sa panahon ng kailangan nila. So I guess we should reconsider some of the decisions made, particularly when the timing when the assistance will be given. Kasi kung masyado matagal, sabi nga, ano pang gagawin natin sa damo kung patay na ang kabayo? Samantala, nagbahagi naman si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na pagbotohan na sa Kongreso ang mga panukalang magbabawas ng VAT sa fuel at iba pang bilihin. Iba't ibang mga miyembro ng Kongreso ay nagbahayag din ng kanilang panawagan na ibaba ang VAT. Wala pa akong kahit sinong kausap na miyembro ng Kongreso na tutol sa pagbaba ng VAT. At ang iba nga ay naglabas na rin ng kanilang mga sentimiento na tila palamuti lang ang Kongreso ngayon dahil ang mga miyembro ng kabinete ay tumututol sa pagbaba ng VAT. Binahagi din ng kongresista na patuloy pa rin ang kanilang pagprotesta upang kumilos ang pamahalaan na ibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay nito, may mga ulat din na tinututulan umano ng economic manager sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagbabawas ng buwis na sinasabing nakakaapekto sa agarang aksyon ng Kongreso. Kung gusto naman nating madaliin, kahit
isang araw lang tapos na. At nakailang hearing na rin tayo. Last year pa actually natin pinag-uusapan ang pagbaba ng VAT. Kaya ako po ay nakikiusap nga sana bago pa ang Mayo, pagbotohan na natin ang pagbaba ng VAT. Ngunit kung hihintayin pa natin na magbukas muli ang sesyon ng Kongreso, sana po pinaka-late na ang botohan para sa pagbaba ng VAT sa linggo ng May 4. Kanyang inihayag na bunsod nito, magkakaroon ng pagkilos sa bahagi ng Kongreso upang maibsan ang nasabing epekto. Mukhang mapipilitan na magbotohan na lang ang Kongreso para pagbigyan natin ang kahilingan ng taong bayan na ibaba ang VAT. Sa ngayon, limitado pa sa LPG at kerosene ang suspensyon ng excise tax, habang patuloy ang panawagan ng mga mambabatas at mamamayan para sa mas mabilis na hakbang upang maibsan ang epekto ng tumitinding presyo ng langis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang istoryahan online orientation upang ipakilala ang mga bagong social technology program sa mga LGU at partner agencies. Layunin nitong palakasin ang serbisyo para sa mga sektor tulad ng senior citizens, PWDs, kababaihan at iba pang nasa laylayan ng lipunan. Kabilang sa mga programang inilatag ang home care services para sa matatanda, proteksyon laban sa elder abuse at suporta sa persons with disabilities. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng pagpapalawak ng makabago at inklusibong serbisyong panlipunan sa bansa. Sa iba pang ulat, tuloy ang operasyon sa bansa ng online gaming platform na Roblox. Ngunit isa sa ilalim ito sa mas istriktong pagbabantay at child safety requirements ng gobyerno. Ito'y matapos ang planong pagban ng mga otoridad sa naturang platform dahil ginagamit umano ito sa sexual predation, grooming at exploitation sa mga minor de edad. Iniuugnay din ang Roblox ng PNP's Anti-Cybercrime Group sa isinagawang 6 na rescue operations sa 19 na minors kabilang ang 7 high school students sa Calamba, Laguna na nasagip at napigilan ang umanong planong school shooting. Kasabay nito, nagbabala rin ang PNP-ACG dahil sa paglipana ng umano'y mga terorista at groomers sa social media at online games gaya ng Roblox na tinatarget ang mga bata. Sa overall, how it works o paano nangyayari ito, ma'am, we have this grooming activity, we have the groomer, and we have the groomee as a target. So most of the victim, ma'am, they have yung untethered access to the internet. So 5 hours up. They are chronically online, we call them. And those who want connection or some are minimal parental supervision. So ito yung mga easy targets for the groomer. And the modus of this groomer, ito yung mga vulnerable online targets, mga victim, ma'am. Then they groom victims to commit violence and make ruthless, some extortion. So paano nangyayari extortion? Kaya nga yung chat message with Roblox, lumilipat sila ng other social media platform like Telegram, Messenger. So doon ako on Discord. Then andun din yung to influence them on the violence. Then some are we call this radicalization and recruitment. So may kami tinatawag din na ini-influence nito mga nag-groom, ma'am, to ng self-mutilation, then self-harm, we call swatting. Ito yung deliberate and malicious false reporting of emergency situation like bomb threats, murders, active shooters. So pag nag-groom na siya, then some they also promote rape and kidnapping or murder. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.